Olivia's POV. Mula sa kanahihigaan kong kama ay napabangon ako na makarinig ako na magkakasunod-sunod na pagkatok sa labas ng pintuan ng aking silid. Mabilis akong bumangon sa kama para pagbuksan ang kumakatok. Ngunit bigla akong napahinto sa paglapit sa pintuan at napatitig na lamang doon. Naisip ko na baka si Gabriel ang kumakatok. Magmula nang mangyaring pagkukunwari nitong pagkalunod kahapon, ay hindi pa kami nagkakausap. Hindi dahil ayoko makipag-usap rito, kundi dahil sa ito mismo ang ayaw makipag-usap sa akin. Mukhang nasaktan talaga to sa mga sinabi ko rito kahapon. Baka nga dinamdam pa nito ang bagay na yon. Bumuntong hininga muna ako bago ipinagpatuloy ang paglapit sa pintuan. Ano naman ngayon kung si Gabriel nga ang kumakatok? Hindi naman pwedeng hindi kami magpansinan, kayong palagi kami magkakasama. Nang buksan ko ang pintuan, ay nakahinga ako na maayos nang makita kong si Aida pala ang kumakatok sa pintuan. Isa sa mga katulong ng mga Villatore. May lakad daw kayo, Olivia. Hihintayin ka raw ni Sir Gabriel sa kotse. Anito sa akin. Tumanggol lang ako at hindi ito sinagot. Pagkaalis ni Aida ay mabilisan ako nag-shower at nagbihis. Puting t-shirt ang itinakin ko lang sa malambot na pantalon at rubber shoes na isinuot ko. Nagmamadali na akong lumabas sa kwarto dahil baka naiinip na si Gabriel sa kakahintay sa akin. Paglabas ko ng bahay ay napakunot ang noo ko nang makita si Gabriel na nakatayo lang sa tapat ng kotse nito. Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng kotse? Hindi napigil ang tanong ko rito. Sa halip na sagutin ako, ay bigla na lang nitong binuksan ang pintuan sa tabi ng driver seat at iminuwestrang pumasok ako. Hindi ba dapat ikaw uupo dyan dahil ako magmamaneho? Ani ko rito. Ano na naman kayang gimmick ng naisip na lalaking to at ganitong kinikilos? Dito ka maupo, Olivia, dahil ako magmamaneho. Sagot nito sa seryosong anyo. Hindi na lang ako kumibo at sinunod ko na lang ang gusto nito. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nagbabiyahe kami sa daan. Sa tingin mo, matatawag na bang gentleman ang ginawa ko ngayon? Biglang tanong ni Gabriel sa akin sa halip na sagutin ang tanong ko. Biglang tumaas ang kiday ko sa sinabi nito. Diba sabi mo, ay mas gentleman kaysa sa akin ang lalaking kadate mo? Bigla tong napasimangot matapos sabihin ng salitang iyon. Napaawang ng bahagya ang mga labi ko nang ma-realize ko kung anong kanyang ibig sabihin at kung bakit ganun ang kinilos ito kanina. Hindi pa pala nakakalimutan ni Gabriel ang mga sinabi ko. Tama ngang hinala ko na dinamdam nito ang mga sinabi kong yun sa kanya kahapon. Gabriel, never mind Olivia, wag mo na lang pansinin ang mga sinabi ko. Biglang putol nito sa akin. Hihingi sana ako ng sorry dahil sa ginawa kong pagkukumpara sa kanila ni Red. Alam kong sumobra ako sa sinabi kong yon. Hindi na lang ako kumibo at nanahimik sa kinauupuan ko. Hanggang sa pumasok kami sa basement parking ng isang mall ay natatiling hindi ito kumikibo. Nang maiparada nito na maayos ang sasakyan, ay nagmamadali akong lumabas sa kotse. Inunahan ko na to at mahirap na. Baka bigla namang ipagbukas niya ako ng pintuan at alalayang makababa. Masyadong awkward na kapag nangyari yon. Habang naglalakad kami papasok sa mall, ay pasimpleng umiikot ang aking mga mata sa paligid. Sinusuri ko kung may mga taong kahina-hinala ba ang kilos o sumusunod sa amin. Pero mabuti naman at wala akong nakitang ganoon. Nang nasa loob na kami ng mall, ay kung ano-ano lang naman ang mga pinagbibili ni Gabriel na sa tingin ko ay hindi naman ito ginagamit. Ang tao nga naman, kapag nagsosobra na ng pera, ay winawaldas na lang sa mga walang kabulahang bagay. Gaya ni Gabriel. Mas matutuwa pa ako rito kung idodonate na lamang nito sa mga nangangailangan ng perang winawaldas nito ngayon. Kahit marami itong mga pinamili, ay hindi ito humingi ng tulong sa akin para tulungan ko siya magbitbit ng mga pinamili niya. At dahil hindi naman ito humingi ng tulong, ay hinayaan ko na lang itong magbukang Christmas tree sa dami ng mga pinamiling bitbit nito. Inaya kong kumain ni Gabriel sa isang mamahaling restaurant
sa loob ng mall na pinuntahan namin ngunit tumanggi ako. Mas gusto kong sa bahay na lang nila kumain dahil masarap na magluto ng ulam si Sonia. Walang nagawa ang binata nang tumanggi ako. Mukha tong nabatrip dahil parang bata na hindi to nabigyan sa kanya kagustuhan kaya nagaya ng umuwi. Pabagsak na isinara nito ang pintuan ng kotse na makapasok na kaming pareho sa kotse. Ngunit hindi ko na lang pinansin ang tila pagdadabog nito. Habang palabas kami sa basement ng parking, ay naisip kong sa isang shortcut dumaan dahil tiyak na matraffic ngayon sa EDSA. Nasa kahabaan na kami ng shortcut na dinaanan ko nang biglang kumunot ng aking noo. Para kasing may tumutunog na kung anong bagay sa loob ng kotse nito. What is it? Kunot noong tanong ni Gabriel na tila napansin ang aking pagkabalisa. I heard something tickling inside your car. Sagot ko rito pagkatapos sinigil ko sa tabi ng daan ang sasakyan para hanapin ang bagay na tumutunog na yon. Masama kasi yung kutob ko sa kakaibang tunog na yon. Pagkahinto ko, ay agad kong hinanap ang bagay na tumutunog. Damn! It's a bomb! Bulalas ko sa aking isip na makita ko sa likuran ng inuupuan ni Gabriel ang isang time bomb. Ilang segundo na lang ay sasabog na ang bomba. Labas! May bomba! Malakas kong sigaw kay Gabriel. Nagulat man sa aking sinabi, ay walang tanong na binuksan nito ang pintuan ng kotse at sabay kaming lumabas palayo rito. Halos kasabay ng pagdapa naming dalawa ang malakas sa pagsabog ng bomba. Isang minuto ang lumipas bago ko nakuhang tumayo mula sa pagkakadapa sa kalsada. Pinakaramdaman ko ang aking sarili. Kung may tama ba ako ng mga lumipad sa mga shrapnel mula sa sumabog na bomba? Maya-maya ay biglang pumasok sa isip ko si Gabriel at kinabahan ako na hindi pa rin to tumitinag sa pagkakadapa sa kalsada. Agad ko siyang nilapitan at inayos ang higa. Gabriel! Gabriel, gumising ka! Malakas ko niyog-yog ang balikat niya, ngunit nanatiling nakapikit pa rin ang mga mata nito. Niyakap ko na mahigpit ang katawan ni Gabriel. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako naging maingat. Kung sana sinuri ko muna ang loob ng kotse, agad ko sanang malalaman na may nakatanim palang bomba sa loob ng sasakyan nito. Aaminin mo na bang may pagtingin ka rin sa akin, Olivia? Tanong sa akin ng isang tinig na nagmumula kay Gabriel na nawala lang pala ng malay. Niyakap din niya ako na mas mahigpit habang inaamoy-amoy ang aking buhok. Bigla ako nakaramdam ng inis. Nag-aalala pa ako sa kanya. Pinagtitripan lang pala niya ako. Pabiglang binitawan ko to, saka ko tumayo at pinagpagan ang saking sarili. Okay ka naman pala. Akala ko pa naman pumanaw ka na. Nakairap kong sabi rito. Ang bilis namang nawala ng car mo, Olivia. Pero sa halip na sagutin ko ang sinabi nito, ay naglakad ako pabalik sa nagkasira-sira na kotse ng binata. Hindi mo kasalanan na nangyari, Olivia, kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. At isa pa, nakaligtas naman tayo at walang taong nadamay. Seryosong sabi ni Gabriel mula sa likuran ko. But seriously, hindi ba kayang i-dismantle ang bombang sumabog? Hinarap ko si Gabriel at inirapan niya matalim. Una, hindi ako miyembro ng bomb squad dahil member ako ng narcotic team, okay? Pangalawa, kaya ko man na i-dismantle ang bomba na yon ay wala akong tools na dala. At panghuli, wala nang oras dahil ilang segundo na lang ang sasabog ng bomba. Bago ko pa malaman kung aling wire ang dapat na putulin, ay naabutan na ako ng pagsabog ng bomba. I'm just asking, bakit ka nagagalit? Nababawasan ang kagandahan mo kapag nagagalit ka. But in my eyes, mas lalo ka lang gumaganda at mas lalo lang kitang nagugustuhan kapag nagagalit ka. Nakangising sagot ni Gabriel. Kasasabi ko pa nga lang na naglaho ng pagka-playful ng boses nito. Ngunit heto na naman at bumalik na agad. Napailing na lang ako at napabuntong hininga. Tinawagan ko si Deo para papuntahin sa kinaroroonan namin. Tiyak kasi na maraming taga-media at mga kapulisan ang magsisidatingan para makuhanan ng impormasyon at maimbestigahan ang nangyaring pagsabog. Lalo pa at involve ang apelyidong Villatore.
Mabuti na lang at nasa malapit lang si Deo, kaya't narinig nito ang pagsabog na nangyari. Si Deo na lang ang bahala magpaliwanag sa mga investigador na nagsidatingan. Are you okay, Olivia? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong sa akin ni Deo pagdating nito. Ilang beses niya akong pinaikot-ikot sa harapan niya para masiguradong wala akong tama sa sharpness sa katawan. Nakikita mo namang okay lang sa Olivia, pero dahil sa ginagawa mo sa kanya, ay hindi siya magiging okay. Nakasimangot na si Tani Gabriel kay Deo. Pagkatapos, ay bigla na lamang niya akong hinila palayo sa kaibigan ko. Nag-aalala lang ako sa kanya. Matalim ang mga mata na sagot naman ni Deo kay Gabriel. Bakit sa kanya ka lang nag-aalala? Hindi lang naman si Olivia ang sakay ng kotse at muntik na masawi kundi ako rin. Parang bata na ayaw magpatalong sagot ni Gabriel. Pwede ba, Gabriel? Itigil mo na nga yung pagiging childish mo. Kailangan natin makaalis agad dito bago pa magsipagdatingan ng mga taga-media. Kung ayaw mo maglagay sa front page ang mukha mo. Saway ko na rito. Sinimangutan lang niya ako saka tinalikuran. Hinarap ko naman si Deo at kinausap. Pasensya ka na sa pagiging childish ng spoiled na yan, Deo. I'm not spoiled, Olivia. Sabat ni Gabriel na biglang humarap sa amin. Shut up. Nandidilat ang mga matang angil ko rito pagkatapos muli kong kinausap si Deo. Pahiram muna ng kotse mo, Deo. Ibabalik ko na lang kapag nakauwi na kami sa bahay ng mga Villatore. Mabilis namang tumango ang kaibigan ko. Go ahead, Olivia. Pupuntahan ko na lang sa bahay ng mga Villatore ang kotse ko pagkatapos ko rito. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa bahay ko dahil agad kong ipapahatid sa mga tauhan namin ng kotse mo. Muling sabat ni Gabriel. Hindi pa rin nawawalang pagkakasimangot sa mukha nito. Ewan ko ba kung bakit tila mainit ang dugo nito sa kaibigan ko. Kayong wala namang ginagawang masama rito si Deo. Hihintayin kita sa bahay ng mga Villatore, Deo. Sabi ko sa kaibigan, pagkatapos agad ko nang hinila si Gabriel na mukhang magrereklamo pa. Pagkasakay namin sa sakyan, ay saka naman nagsipagdatingan ang mga taga-media at ilang kapulisan. Mabilis kong pinaandar palayo ang kotse bago pa man nila mahulaan na nasa loob si Gabriel. Naikuyom kong aking isang kamao habang nagmamaneho palayo sa lugar na yon. Mukhang mas nagiging agresibo ang tao nagpapapaslang kay Gabriel dahil mas nagiging marahas na to. Gumagamit na to ng bomba para lang mapaslang si Gabriel at wala itong pakaalam kung may madami man ang mga inosente. Ang mahalaga lang sa taong yon ay mapatahimik nito ang binata. Walang kibo si Gabriel habang pauwi kami ng mansyon. Nakasimangot lamang to at madalas ay malalim na napabuntong hininga. Hindi ko alam kung anong iniisip niya dahil hindi naman to nagsasalita. Tila naglaho ang pagiging playful nito. Pagkarating namin sa bahay ay wala pa rin niya akong balak na kausapin. Hindi na ako sanay na ganito katahimik. Kahit madalas ay nakakainis to kapag kinakausap ako. Ay mas gusto ko pa rin na nagsasalita to kaysa ganito na sobrang tahimik niya. Nakakapanibago. Kaya pagkapasok namin sa loob ng bahay ay hindi ako nakatiis na hindi to kausapin. Gabriel, may problema ka ba? Bakit kanina ka pang walang kibo? Pigil ko rito nang akmang papasok na to sa silid nito. Hinarap ako ni Gabriel at seryosong tinitigan. Tell me honestly, Olivia. What is your relationship with Deo? Talaga bang magkaibigan lang kayo? O higit pa roon ang pagtingin yung dalawa? May relasyon ba kayong dalawa? Kaya hindi mo sinasagot ang paniligaw ko sa'yo? Napanganga ako sa mga sinabi nito. Tila nais kong pagsisihan na kinausap ko pa siya at tinanong. Pero teka lang, ano bang nakita niya sa paraan ng pagtrato ko kay Deo? Kaya niya ako tinanong ng ganito. Hindi naman kami sweet sa isa't isa kung kumilos. Kaya bakit ganun ang iniisip niya? Ito ba ang dahilan? Kung bakit kanina pa siya nakasimangot at tahimik lamang sa loob ng kotse? At bakit sinasabi niyang nililigawan niya ako? Kailan ba siya nanligaw sa akin? As far as I remember, ay pawang mga filtrations lamang ang ginagawa niya sa akin at pangiinis.
Ayoko magulong isip ko sa mga sinabi niyang yon. Kaya minabuti ko na lamang na huwag pansinin ang ilan sa mga sinabi niya. Magkaibigan lang kami ni Deo, Gabriel. At sakali man magkaroon kami ng relasyon, wala kanyang pakialam doon. Hindi sakop ng aking trabahong personal kong buhay. Sagot ko rito. Naiiling na tinalikuran ko siya at naglakad papunta sa silid ko. Ngunit bigla na lamang niya akong hinawakan sa braso at hinila papasok sa silid nito. Mabilis itong inilak ang pintuan at sa kanya ko isinandig sa likuran ng pinto. I don't believe you, Olivia. Kung totoong sinasabi mo, bakit hindi mo pa ako sinasagot hanggang ngayon? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Ipinaling ko bigla ang mukha ko dahil konti na lang ang pagitan ng mukha namin sa isa't isa. Bumibilis na naman ang tibok ng puso ko, kaya agad ko siyang itinulak palayo sa katawan ko. Wala akong pakaalam kung maniwala ka man o hindi, Gabriel. Saka kailan mo naman ako niligawan? Hindi ko nga alam na naliligaw ko sa akin eh. Hindi pa ba panliligaw ang ginagawa kong pagpaparamdam sa'yo? Na gusto kita, Olivia. Ang mga paraan ng ginagawa ko para lang mapansin mo? Naguguluhang tanong ni Gabriel. I couldn't help but rolled my eyes. Panliligaw bang tawag nito sa mga ginagawa niya sa akin? Well, ano nga naman ang alam ng isang playboy na katulad ni Gabriel sa panliligaw sa babae? Kayong ang mga nagiging girlfriend nito ay hindi naman niya nililigawan. Isang kindat lang, isang ngiti lang nito at konting bola ay nagiging girlfriend na agad nito. Kaya wala talaga tong kaalam-alam kung paano ang manligaw ng babae. Alam mo, Gabriel, I recommend you to read the book of 100 Ways to Court a Lady. Para naman malaman mo kung paano manligaw ng isang lalaki sa babae. Not for me, but for the other girls in the future na kailangan mo ligawan. Because me, I don't mix business with pleasure. Focus lang ako sa trabaho ko bilang bodyguard mo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. At saka, hindi mga ganyang bagay ang iniisip mo, kundi ang tungkol sa kaligtasan mo. Kung sino malaking tao bang nakabangga mo para magkaroon ng matinding galit sa'yo. Hindi mo na kailangan i-remind sa akin ng bagay na yan, Olivia. Dahil kahit ang tingin mo sa akin ay walang ginagawa, na parang hindi ko iniisip ang aking sitwasyon, ay nagkakamali ka. Nakasimangot na sagot nito sa akin. Pero hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo tungkol sa bagay na to. Dahil hanggat hindi pa ako nakakasiguro, ay mananatiling lihim mo na to. Anong ibig mo sabihin, Gabriel? Nothing. Mabilis niyang sagot sa akin. Meron ka bang ile-lecture sa akin? Dahil kung wala na, ay pwede ka nang lumabas at maliligo ako. Si Gabriel na mismo ang nagbukas ng pintuan para sa akin. Gusto ko pa sana mag-usisa tungkol sa kanyang sinabi. Ngunit alam kong hindi ko siya mapipilit na magsalita, kaya nanahimik na lang ako. Walang kibong lumabas na lang ako sa silid nito. Nang makarating ako sa silid ko, ay agad ako naligo para mawala ang dumi sa katawan ko. Lalong-lalo na, ang amoy ng pulburang kumapit sa damit ko. Nang matapos maligo, ay bumungad sa silid ko si Sonia para ipaalam na nasa salang kaibigan ko si Deo. Nagmamadali akong lumabas sa silid ko para manghingi ng updates rito tungkol sa nangyaring pagsabog. Ano balita, Deo? Agad kong tanong sa kaibigan ko paglabas ko sa sala. Mabuti na lang at hindi high-tech ang time bomb na sumabog, kaya hindi gaanyang malakas ang nangyaring pinsala. Mukhang balak ng kaaway ni Gabriel ay tanging kayong dalawa lang ang mapasama sa pagsabog, kaya nang umalis kayo sa garahe ng mall ay saka lamang na-activate ang time bomb. Paliwanag sa akin ni Deo. Hindi ka ba nasaktan, Olivia? Concern na tanong nito sa akin pagkatapos hinawakan ng akin dalawang kamay at bahagyang pinisil. Bago pa ako makasagot rito, ay biglang dumaan si Gabriel na nakabusangot ang muka. At tila mabibigat ang hakbang nito dahil dinig na dinig namin ang mga yabag nito. O baka sadyang ipinaparinig niya sa amin para inisin na naman ako. Minabuti kong wag na lang siyang pansinin dahil alam ko matatalo lang ako kapag binatulan kong pagiging isip bata niya. Wag mo akong alalahanin, Deo. Kaya kong sarili ko. Tumango si Deo at akmang magsasalita.
Nang muling dumaan si Gabriel sa sala at ngayon ipabalik na sa silid nito habang hawak sa kamay ang isang sandok na biglang nalaglag sa kamay niya pagdaan sa tapat namin. Nagkatinginan na lang kami ni Deo at tiyak na parehong tanong na nasa isip namin. Anong gagawin ni Gabriel sa sandok? Oops, dumalas ang kamay ko. Painosenteng paliwanag ni Gabriel kahit na wala naman nagtatanong rito. At saka, sino bang maniniwala na dumalas sa kamay nito ang sandok? Kayong hindi namin yun madulas at wala tong ibang hawak sa kamay kundi yun lamang. Talagang umaabot na sa ibang level ang pagiging childish nito. Nakakaloka? Hindi bagay rito ang gumawa na ganong eksena. Hindi na ako magtatagal, Olivia. Baka sa susunod na dumaan si Gabriel, ay hindi na sandok ang dala niya, kundi kutsilyo. Mahina ang boses na paalam sa akin ni Deo na bahagyang natatawa habang napapailing. Okay, basta inform mo ako agad kapag may result na sa pinapagawa ko sa'yo. Sagot ko rito. Sa susunod ay hindi ko na siya papupuntahin dito. Sa halip ay sa labas na lang kami mag-uusap. Inihatid ko si Deo hanggang sa labas ng gate at pagbalik ko ay naabutan ko si Gabriel na sumisili pa sa bintana sa sala. Ang bilis naman yata umalis ng kaibigan mo. Walang mali siyang tanong ni Gabriel sa akin. Ano bang problema mo, Gabriel? Ganyan ka ba pag may bisita sa bahay niyo? Hindi, Olivia. Doon lang sa kaibigan mo ako nagkakaganito. Ayoko may ibang lalaking kasama ka at humahawak sa kamay mo dahil nagseselos ako. Mabilis itong sagot sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, ay mabilis na niya akong tanilikuran matapos ipasa sa aking kamay ang sandok na hawak nito. Awang ang mga labi na nasundan ko na lang ng tingin ang likuran ng papalayong binata. Nagseselos ba to kay Deo? May gusto ba talaga siya sa akin? Seriously?